Ang saliw ng isang violin quartet ay tila isang panaginip na yumayakap sa buong hardin ng Villa Salvador. Libu-libong puting rosas na personal na pinili ng biyenan kong si Althea ang nagbibigay ng matamis na halimuyak sa malamig na hangin ng gabi. Nagniningning ang mga ilaw na isinabit sa mga puno ng akasya, animoy mga bituin na bumaba mula sa langit para saksihan ng pinakamasayang gabi ng buhay ko. Ang lahat ay perpekto. Masyadong perpekto. To us, my love. To our new beginning. Ang malambing na boses ni Lorenzo Salvador, ang lalaking ilang oras pa lang na asawa ko, ay humaplos sa aking pandinig. Itinaas niya ang kanyang kupita ng mamahaling red wine. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng mga pangakong binuo namin sa loob ng 2 taon. Ang mga mata na iyon ang unang bagay na minahal ko sa kanya. Malalim, punong-puno ng sinseridad at palaging tila nakikita ang pinakailalim ng aking kaluluwa. To us, sagot ko. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang bigat ng aking custom-made wedding gown ay hindi ko alintana. Ang pagod mula sa buong araw na seremonya at pagbati sa daan-daang bisita ay tila naglaho. Dito, sa ilalim ng buwan, sa tabi ng lalaking pinakamamahal ko, wala nang iba pang mahalaga. Itinaas ko ang sarili kong kupita, handa nang salubungin ang sa kanya para sa isang toast. Ang likido sa loob nito ay kulay dugo, sumasayaw sa ilalim ng ilaw. Ngunit bago pa man maglapat ang aming kristal na kupita, ang pamilyar at nagmamadaling kamay ang biglahong humawak sa aking braso. Mahigpit. Desperado. Huwag mong iinumin, hiha. Lason yan. Ang bulong ay halos hindi ko marinig sa lakas ng musika. Ngulit ang paninginig sa boses na iyon ay tumagos hanggang sa kaibuturan ng aking pagkatao. Napalingon ako at nakita ko ang namumutlang muka ni Lola Rosaria, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa akin mula pagkabata. Ang kanyang mumamata na dati ay laging puno ng init at pagmamahal ay ngayon nagliliyab sa takot. Pawis ang namumuo sa kanyang noo at ang kanyang uniforme ay bahagyang gusot na para bang tumakbo siya ng buong bilis para lang maabutan ako. Natawa ko ng bahagya, isang nerbiyos na tawa. Lola, ano pa bang sinasabi ninyo? Nagbibiro po ba kayo? Sinubukan kong alisin ang kanyang kamay, ngunit lalo lang itong humigpit. Hindi ako nagbibiro, Anika. Mariin niyang sabi. Ang pagtawag niya sa aking pangalan ay puno ng bigat. Pakiusap, maniwala ka sa akin, wag na wag mang iinumin yan. Ang mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot. Ang masayang tugtugin ay naging malayong ugong na lang. Ang mga ngiti ng mga bisita ay naging multo sa aking paningin. Dahan-dahan, ibinaling ko ang aking tingin kay Lorenzo. Ang kanyang perpektong ngiti ay bahagyang nag-alinlangan. Isang kislap ng inis o ito ba ay gulat ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang pilit na pag-aalala. Lola Rosaria, I think you're tired. Bakit hindi ka muna magpahinga sa loob? Malumanid niyang sabi, ngunit may diin sa bawat salita. Sinubukan niyang hawakan ng balikat ng matanda para ilayo sa akin, ngunit uminil si Lola Rosaria. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa akin. At doon, sa gitna ng perpektong hardin, sa ilalim ng libu-libong artipisyal na bituin, nakita ko ang katotohanan. Nakita ko ito sa paraan ng pag-iwas ng tingin ni Lorenzo sa pagkuyom ng kanyang panga at sa malamig na anino na biglang bumalot sa kanyang mukha nang napagtanto niyang nabigo siya sa kanyang plano. Ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay ay hindi nag-aalala para sa akin. Nag-aalala siya dahil nahuli siya. Hawak ko pa rin ang kopita. Ang bigat nito ay tila kabigat ng buong mundo. Sa isang iglap, ang kopitang simbolo sana ng aming pag-iibig ay naging sagisag ng isang malagim na katotohanan. Ang lalaking pinakasalan ko ay ang mismong gustong kumitil ng aking buhay. Nabitawan ko ang kupita. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa mamahaling terracotta tiles ay tila isang putok ng baril sa gitna ng marahang musika.
Lahat ng mga ulong malapit sa amin ay lumingon. Ang violin quartet ay biglang natigil. Sa isang iglap, ang aming maliit na drama ay naging sentro ng atensyon. Ang pulang alak ay kumalat sa sahig na parang totoong dugo. Isang masamang pangitain sa gabing dapat sanay puno ng puting kulay at purong intensyon. "Anika, what's wrong?" Ang boses ni Lorenzo ay puno ng pilit na pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitib kay Lola Rosaria. Hinawakan niya ang aking siko, ngunit napakislot ako palayo na para bang napaso. "Huwag mo akong hawakan!" Sigaw ko. Ang boses ko ay basag at nanginginig. Hindi ko na makilala ang sarili kong tinig. Ang babaeng masayang nangako ng "I do" kanina sa altar ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang taong nababalot ng takot at pagtataksil. Bago pa man makasagot si Lorenzo, isang malamig at otoritatibong presensya ang lumapit sa amin. Si Althea Salvador, ang aking biyanan, ay nakatayo roon. Ang kanyang ngiti ay kasing perpekto at kasing tigas na mga diamanting nakasabit sa kanyang leeg. "My dear Anika," she purred. "Mukhang napagod ka sa dami ng nangyari ngayong araw. Lorenzo, dalhin mo na ang asawa mo sa inyong silid para makapagpahinga." Ang kanyang mga salita ay malambing, ngunit ang utos ay malinaw. Hindi iyon isang suhestyon, iyon ay isang sentensya. Kailangan akong maialis sa mata ng publiko bago pa man ako makagawa ng mas malaking eksena. Kailangan akong maikulong sa kwartong inihanda nila para sa akin. "Halika na, mahal," sabi ni Lorenzo muling sinusubukang hawakan ako. Ngulit bago pa man niya magawa iyon, si Lola Rosaria ay mabilis na humaharang sa pagitan namin. "Ako na pong maghahatid kay Anika, Senyora Althea, Sir Lorenzo," sabi niya nang may paggalang ngulit may bakal na determinasyon sa kanyang boses. "Sanay na po ako sa mga hilo niya. Dadalhan ko na rin po siya ng tsaa." Nagtinginan si Lorenzo at ang kanyang ina. Isang tahimik na pag-uusap ang naganap sa kanilang mga mata. Alam kong nag-iisip sila. Mas magiging kahinahinala kung pipilitin nilang sila ang maghatid sa akin. Sa huli, tumanggo si Althea. Isang manipis na ngiti ang hindi nawala sa kanyang mga labi. "Very well. Siguraduhin mong magiging komportable siya." Ang huling mga salita ay may kasamang babala. Walang pag-aaksya ng oras. Hinila ako ni Lola Rosaria palayo sa hardin, paakyat sa grand staircase na gawa ng Nara. Ramdam ko ang daan-daang pares ng mga matang nakasunod sa amin. Bawat hakbang paakyat ay parang isang hakbang palapit sa aking kamatayan. Pasok ng pasok namin sa bridal suite, isang malawak na silid na may tanawin ng buong hasyenda. Agad nilak ni Lola Rosaria ang pinto. Hinawakan niya ang aking magkabilang balikat at yunugyug ako ng marahan. "Anika, anak, makinig ka sa akin, wala tayong oras." Naninginig pa rin ako. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa aking mga mata. "Lola, totoo ba yun? Bakit niya gagawin yun?" Hindi na mahalaga ang bakit ngayon. Ang mahalaga ang paano ka makakaalis dito. Mabilis niyang sagot. Hinila niya ako palayo sa pinto at patungo sa malaking bintana na may terasa. "Kilala ko ang mga Salvador, Anika. Ngayong alam nilang may alam tayo, hindi na sila maghaatubili. Hindi na nila kahahayaang makalabas ka dito ng buhay." Ang kanyang mga salita ay tumusok sa aking puso na parang elo. Gumuho ang mundo ko. Ang lahat ng masasayang alaala namin ni Lorenzo, ang aming unang pagkikita, ang kanyang mga harana, ang kanyang mga pangako, ay naging isang malaking kasinungalingan. "Makinig ka," sabi ulit ni Lola Rosaria. Ang boses niya ay nagiging mas mahina at apurahan. "Gagawa ako ng gulo sa kusina. Susunugin ko ang basahan sa kalan para umalarma ang smoke detector. Sa mandaling marinig mo ang alarma, lahat ng mga gwardya ay doon pupunta. Iyon ang pagkakataon mo." Itinuro niya ang bintana. "Tumalon ka mula sa terrace. Hindi masyadong mataas. Ang babagsakan mo ay ang mga halaman ng sa likod. Madilim doon. Dumiretso ka sa likod ng bakalan. May maliit na butas doon na dinadaanan ng mga aso. Huwag kang dadaan sa gate. Huwag kang lilingon. Tumakbo ka, Anika! Tumakbo ka at huwag kang hihinto." Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Nangalan ay kulubot na at nanginginig. "Lola, paano po kayo? Sumama na po kayo sa akin." Isang malungkot na ngiti ang sumilat sa kanyang labi. "Hindi maaari, hiha.
Kailangan may maiiwan dito para hindi sila maghina agad. Ako ang bahala dito. Ang mahalaga ay ikaw. Mabuhay ka para sa hostisya. Para sa nanay mo. Bago pa man ako makasagot, hiniyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagmamahal ng isang ina at ng pamamaalam. Pagkatapos ay bumitaw siya, tumingin sa akin sa huling pagkakataon at mabilis na lumabas sa silid. Naiwan akong mag-isa sa katahimikan. Ilang segundo lang ang lumipas, narinig ko ang nakabibinging tunog ng fire alarm. Hindi na ako nag-isip. Tinanggal ko ang aking sapatos at walang ingay na binuksan ng salaming pinto ng terrace. Ang malamig na hangin ay humampas sa aking balat. Mula sa ibaba, narinig ko ang sigawan at pagtakbo ng mga gwardya sa kabilang bahagi ng mansyon. Ito na yun. Hinawakan ko ang layam ng aking magarbong gown. Ang damit na sumisimbolo sa aking mga pangarap ay siya ngayong pinakamalaking hadlan sa aking pagtakas. Walang pag-aalinlangan, pinunit ko ang ibabang bahagi nito hanggang sa mayroon na akong sapat na espasyo para makagalaw. Umakyat ako sa barandilya. Sa isang hiningang malalim, tumalon ako. Bumagsak ako sa malambot na lupa at sa mga bulaklak ng rosal. May kaunting sakit sa aking bukong-bukong, ngunit hindi ko ito ininda. Gaya ng sinabi ni Lola Rosaria, tumakbo ako. Tinahak ko ang madilim na bahagi ng hardin. Ang puti kong bestida ay unti-unting nababahidnan ng putik at dumi. Natagpuan ko ang butas sa bakalan at halos gumapang ako para makalusot. Nang nakalabas ako sa teritoryo ng Villa Salvador, doon ko lang naramdaman ang tunay na kalayaan at ang tunay na panganib. Nasa isang madilim na kalsada ako. Walang sapato sa paa at walang ibang dala kundi ang basag na puso at determinasyong mabuhay. Habang tinatahak ko ang kalsadang palayo sa mansyon na muntik nang maging libingan ko, iisa lang ang tumatakbo sa isipan ko. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong mabuhay para sa hustisya. Ang bawat paghinga ay tila isang malaking pasanin habang tumatakbo ako sa madilim at di pamilyar na kalsada. Ang adrenaline na kanina'y bumumbuhay sa aking mga binti ay unti-unti nang napapalitan ng matinding pagod. Ang sakit sa aking bukong-bukong ay kumakalat na, isang mainit at pumipintig na paalala ng aking desperadong pagtalon. Bawat anino ng puno ay tila isang kaaway na nag-aabang. Bawat ugong ng sasakyang dumaraan ay nagdudulot ng matinding kaba sa aking dibdib. Saan ako pupunta? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko na parang sirang plaka. Hindi ako perteng umuwi sa dati naming bahay. Matagal na itong naibenta pagkamatay ni Mama. Ang mga kamag-anak namin ay nasa probinsya at tiyak na hahanapin ako doon ng mga Salvador. Ang mga kaibigan ko, karamihan sa kanila ay nasa kasal kanina. Mga kaibigan din sila ni Lorenzo Salvador. Sino ang paniniwalaan nila? Isang hysterical na bride na tumakas sa sarili niyang kasal? O ang respetado at kaakit-akit na si Lorenzo Salvador? Alam ko ang sagot. Napatigil ako sa gilid ng daan. Hinahabol ang aking hininga. Ang aking puting bestida na simbolo ng aking mga pangarap ay isa na ngayong basahan na puno ng putik. Napatingin ako sa aking mga paa na hubad at puno ng gasgas. Pakiramdam ko ay isa akong pulubi. Isang takas. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, isang pangalan ang biglang sumulpot mula sa baol ng aking mga alaala. Isang pangalan na matagal ko nang hindi naririnig o naiisip. Leo Reyes. Siya ang tahimik at medyo weird na henyo sa aming klase noong college. Laging nasa likod ng classroom, laging may hawak na libro tungkol sa coding o kaya'y busy sa kanyang lumang laptop. Hindi siya pansinin, maliban na lang kung may exam sa computer science kung saan siya lang ang nakakakuha ng perpektong marka. Minsan, sa isang school event, naglakas loob siyang lumapit sa akin. Inamin niyang may pagtingin siya sa akin. Sa paraang kasing awkward at kasing sinsero ng kanyang pagkatao. Magalang ko siyang tinanggihan dahil nooy nagsisimula pa lang ang kwento namin ni Lorenzo Salvador. Ngunit, may isang bagay akong hindi makalimutan. Kung kailangan mo ng tulong, kahit ano, sabi niya noon, lalo na kung tungkol sa mga bagay na hindi kayang ayusin ng pera o kapangyarihan, hanapin mo lang ako. Isang computer genius. Iyon si Leo.
Kung mayroong kayang tumulong sa akin na magtago o maghanap ng impormasyon laban sa mga Salvador, siya na yun. Ngunit, saan ko siya hahanapin? Bigla kong naalala yung lumang Friendster account niya noon kung saan ang nakalagay na address ng kanyang munting computer shop ay sa Barangay Mabini sa katabing bayan ng San Rafael. Isang sugal. Hindi ko alam kung nandun pa rin siya. Hindi ko alam kung pagbubuksan niya ako. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Sa kabutihang palad, may natira pa akong 100 piso sa loob ng maliit na bulsa ng aking gown na inilagay ko ron kaninang umaga para sa swerte. Nag-abang ako ng jeepney na biyaheng San Rafael. Ang mga mata ng driver at ng iilang pasahero ay numalaki nang makitang anyo ko. Isang babaeng nakaputing bestida, marumi at umiiyak. Walang nagtanong. Hinayaan lang nila ako. Ang kanilang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang salita ng panghuhusga. Sa baba ko sa sentro ng San Rafael, tinanong ko ang isang tindera kung saan ang Barangay Mabini. Sinundan ko ang kanyang direksyon, nilakad ang mga iskinita na puno ng buhay kahit hating gabi na. Ang hangin ay may dalang amoy ng inihang na barbecue at ng bahagyang lansa mula sa malapit na palengke. Ang ingay ng videoke ay nagmumula sa isang sulok. Ito ay isang mundong malayong malayo sa tahimik at artipisyal na karangalan ng Villa Salvador. At sa wakas, natagpuan ko ito. Isang maliit na pwesto na may kupas na signboard, Raise Tech Computer Solutions. Bukas pa ang ilaw sa loob. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang tinulak ang salaming pinto. Ang loob ay maliit at medyo madilim. Puno ng mga computer unit kung saan ilang kabataan ang seryosong naglalaro ng online games. Ang hangin ay amoy air conditioner at kaunting kape. Sa likod ng counter, sa gitna ng nagkalat na computer parts at wires, ay may isang lalaking nakayuko, seryosong naghihinang ng isang motherboard. Nakasuot siya ng simpleng itim na t-shirt at salamin. Leo. Tawag ko. Ang boses ko ay halos pabulong. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang mga mata niya ay numalaki sa likod ng makapal na lente ng kanyang salamin. Ibiniling niya ang kanyang tingin mula sa aking muka, pababa sa marumi kong wedding gown, hanggang sa mga paa kong walang sapin. Pagtataka, pagkalito, at pagkatapos, pagkilala. "Anika?" Sabi niya, halos hindi makapaniwala. Tumayo siya, halos mabitawan niyang hawak niyang soldering iron. "Anika Hison? Anong nangyari sa'yo? Hindi ba? Kasal mo yun?" Imposible. "Papatayin ako, Leo. Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay puno na ng desperasyon. Papatayin ako ng asawa ko. Pakiusap. Tulungan mo ako. Wala na akong ibang mapupuntahan." Ang mga salitang yun ay tilang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa pagkalito. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay biglang papilitan ng seryosong pag-aalala. Tumingin siya sa mga kabataang nakatingin sa amin. Naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko. Lumapit ako sa counter, ang aking mga binti ay nanginginig na sa pagod. Nag-alinlangan siya. Ang mga mata niya ay puno ng mga tanong. "Tulong? Anong klaseng tulong? May nang-away ba sa'yo? Nasaan si Lorenzo?" Nagsimula nang bumagsak ang mga luhang kanina ko pang pinipigil. Umiling ako, hindi makapagsalita ng maayos. Wala na. Yun lang ang nasabi ko. "Anika, hindi kita maintindihan. Mag-asawa na kayo, di ba? Imposibleng..." "Papatayin ako, Leo." Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay puno na ng desperasyon. "Papatayin ako ng asawa ko. Pakiusap. Tulungan mo ako, wala na akong ibang mapupuntahan." Ang mga salitang yun ay tila malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa pagkalito. Ang alinlangan sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng seryosong pag-aalala. Tumingin siya sa mga kabataang nakatingin sa amin. "Closed na kami!" Sigaw niya sa kanila, sa paraang hindi nila inaasahan. "Out! Bukas na ulit!"
Walang tanong-tanong, nagmadaling tumayo ang mga kabataan at lumabas. Nang kami na lang dalawa ang natira, mabilis na lumapit si Leo sa pinto. Isinara ito at nilock. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang awkward na binatang naaalala ko ay biglang nawala. Sa kanyang harapan ay isang lalaking desidido. "Pumasok ka sa loob," sabi niya, itinuturo ang isang pinto sa likod ng counter. "Ikulong mo ang sarili mo at ikwento mo sa akin ang lahat mula sa simula." Ang likod ng computer shop ni Leo ay isa ring maliit na apartment. Isang kwarto na nagsisilbing tulugan, kusina at ngayon, isang taguan. Malayo ito sa karangyaan ng Villa Salvador. Ang hangin ay amoy instant noodles at lumang libro at ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng isang server sa isang sulog. Inabutan ako ni Leo ng isang malaking t-shirt at jogging pants at isang baso ng mainit na tubig. Habang nanginginig akong nagkukwento sa kanya ng lahat, mula sa bulong ni Lola Rosaria hanggang sa pagtakas ko sa bakod, ni minsan ay hindi niya ako pinutol. Nakikinig lang siya, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay matagang nakatitig sa akin na para bang sinusubukan niyang basahin ang bawat emosyon na dumadaan sa aking mukha. Nang matapos ako, katahimikan nang bumalot sa amin. "Kailangan nating tumawag ng pulis," sabi niya sa wakas, ang boses niya ay kalmado ngunit may diin. Umiling ako kaagad. "Hindi, Leo. Hindi mo naiintindihan. Ang mga Salvador, makapangyarihan sila. Ang hepe ng pulis sa San Ignacio ay ninong ni Lorenzo sa kasal. Kaninong panig sa tingin mo ang papanigan niya? Sasabihin lang nilang nasisiraan ako ng ulo." Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Alam niyang tama ako. Sa mundong ito, ang pera at impluensya ang batas. "Kung ganon," sabi niya, "kailangan natin ng ebidensya. Isang bagay na hindi nila kayang itanggi. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera nila." May isang tao lang akong naisip na makakatulong sa amin. Ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan ko ng buong buhay ko, bukod kay Lola Rosaria. Kinuha ko ang cellphone na ipinahiram sa akin ni Leo at tinype ang numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang inaantok na boses ang sumagot. Hello, Anika? Bakit ka napatawag sa ibang number? Akala ko ba, honeymoon night nyo? Huwag mong sasabihin, Bella." Putol ko sa kanya, ang boses ko ay basag. "Kailangan kita." Ilang segundo ng katahimikan, narinig ko ang kalusko sa kabilang linya na para bang bigla siyang napaupo. Ang inaantok niyang boses ay biglang naging alerto at matalas. Ang boses ng isang journalist na nakaamoy ng malaking balita o ng isang kaibigan na nakaramdam ng panganib. "Saan ka? Pupuntahan kita." Ibinigay ko sa kanya ang address. Wala pang isang oras, isang puting sedan ang huminto sa tapat ng computer shop. Pumasok si Isabela, Bella Cruz, ang matalik kong kaibigan na may dalang malaking bag at determinasyon sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay agad na sinuri ang aking kalagayan, mula sa suot kong damit na halatang hindi sa akin hanggang sa takot na hindi ko maitago sa aking mga mata. "Anong nangyari?" Tanong niya kaagad nang nyakapan ako ng mahigpit. Ikinuwento kong muli ang lahat. Si Bella ay nakinig ng walang kibo. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatapik sa kanyang baba. Isang senyales na ang utak jormalista niya ay gumagana na. Nang matapos ako, hindi siya nagpakita ng duda. Sa halip, lumingon siya kay Leo. "Ikaw, si Leo Reyes, iba? Computer genius ng batch natin. Kailangan namin ng lahat ng kaya mong gawin." Ang maliit na apartment ni Leo ay naging aming war room. Binuksan niya ang 3 monitor sa kanyang desk at ang kanyang mga daliri ay nagsimulang sumayaw sa keyboard. "Okay, let's start with Lorenzo Salvador's digital footprint. Social media, public records, news archives, lahat ng mahahanap natin." Habang naghahanap si Leo, si Bella naman ay naglalabas ng isang notebook at nagsimulang magtanyong. "Anika, isipin mo, may napansin ka bang kakaiba sa kanya? Sa pamilya niya? Kahit ano, kahit gaano kaliit?" "Wala," sagot ko, pilit na inaalala ang nakaraan. "Palagi siyang mabait.
Magalang. Ang pamilya niya, masyado silang perpekto. Walang pamilyang perpekto, sagot ni Bella. Nagtatago lang sila ng mga sikreto ng mas mahusay. May nahanap ako. Biglang sabi ni Leo, ang kanyang boses ay seryoso. Itinuro niya sa isa sa mga monitor. Isang lumang, deactivated na social media profile ni Lorenzo. May mga litrato niya kasama ang isang babae. Masaya, nakangiti. Ang pangalan, Clarissa Reyes. At sa isa sa mga caption ng larawan, Happy anniversary to my wonderful wife, Clarissa. 2 more years with you. Asawa? Sabay naming sabi ni Bella. Hindi niya kailanman nabanggit na may asawa na siya dati. Teka, sabi ni Leo. Mas mabilis ang tipa niya sa keyboard. Pagkatapos ng ilang sandali, isang online obituary ang lumabas sa screen. Clarissa Reyes Salvador, beloved wife, tragically passed away 5 years ago in a boating accident. Nanlamig ang buong katawan ko. Isang aksidente. Coincidence, sabi ni Bella, ngulit may duda sa kanyang boses. Sige, maghanap ka pa, Leo. At naghanap pa si Leo. Natagpuan niya ang pangalan ng isa pang babae na nauugnay sa kanya sa mga lumang business articles, si Sofia Alcantara, anak ng may-ari ng isang shipping company. At gaya ng una, natagpuan din nila ang kanyang obituary. Sofia Alcantara Salvador died 3 years ago from an accidental fall during a mountain hike. 2 asawa, 2 aksidente. Ang kaba sa loob ng kwarto ay halos nasasalat na. Oh my God! Bulong ko. Isa pa, utos ni Bella, ang kanyang boses ay mariin. Ang pangatlong pangalan ay mas mahirap hanapin, walang social media footprint, ngunit sa tulong ng mga international news archives, natagpuan ni Bella ang isang maikling balita. Si Isabel Tan ay Filipino-Chinese heiress, ay ipinakasal kay Lorenzo Salvador sa isang pribadong seremonya 2 taon na ang makakalipas. Makalipas ang 6 na buwan, namatay ito dahil sa severe food poisoning habang nagbabakasyon sila sa ibang bansa. 2 babae, 2 asawa, bago ako. Lahat ay patay na, lahat ay namatay sa kahina-hina-hinalang aksidente. Ngunit ang pinakamakalang patapang na detalye ang natagpuan ni Leo pagkatapos nito. Pagkatapos ng bawat kamatayan, may isang malaking transaksyon na nangyayari. Ang shipping company ng pamilya Alcantara ay na-acquire ng Salvador Corporation pagkatapos mamatay kay Sofia. Ang shares ng pamilya Tan sa isang malaking real estate company ay napunta rin sa mga Salvador dahil sa isang legal agreement pagkatapos ng pagkamatay ni Isabel. Ang pamilya ni Clarissa Reyes ay nawalan ng kontrol sa kanilang maliit na bangko sa probinsya. Isang nakakahilakbot na pattern ang nabuo sa aming harapan. Hindi lang ito basta pagpatay. Ito ay isang negosyo. Napahawak ako sa aking bibig, pinipigilan ng isang sigaw. Ang lahat ng piraso ay nagkakabit-kabit na. Ang mga ngiti ni Lorenzo, ang kabaitan ni Althea, ang kanilang pagmamadaling ipakasal ako, ang aking mana. Ako dapat ang pang-4. Hindi lang pala ako ang target nila. Bulong ko, ang aking boses ay nanginginig sa takot at galit. Isa pala akong item sa listahan nila. Nagtinginan kami ni Bella at Leo. Ang problema ay hindi lang pala tungkol sa isang nabigong pagtatakas sa aking buhay. Natuklasan kami ng isang pugad na mga ahas, isang pamilya na mga serial killers na nagtatago sa likod ng kanilang yaman at kapangyarihan. At ngayon, alam nilang nakatakas ako. Alam nilang may alam ako. At hindi sila titigil hanggat hindi nila ako napapatahimik. Ang mga larawan ng 3 babae, Clarissa, Sofia, Isabel, ay nanatiling nakatitig mula sa monitor ni Leo. Mga multo ng nakaraan na humihingi ng hustisya. Ang maliit na apartment ay tila lumamig. Ang tanging init ay nagmumula sa mga computer at sa kumukulong galit sa loob ko. Hindi lang ako ang pang-4, isa akong nakatakdang biktima sa isang mahabang listahan. Hindi to basta-basta krimen ng pagnanasa o pera, sabi ni Bella. Ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Siya ay naglalakad-lakad sa maliit na espasyo,
Ang kanyang isip ay malinaw na tumatakbo ng mabilis. This is a family enterprise, isang negosyo ng pagpatay. At kung ganito na sila katagal, malamang hindi lang ang mga asawa ni Lorenzo ang kanilang biktima. Ang mga salitang niya ay nagbukas ng isang madilim na pinto sa aking alaala. Isang pinto na matagal ko nang isinara. Ang nanay ko, bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Matagal siyang nagkasakit bago siya namatay. Napahinto si Bella at lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aanala. Si Leo ay nag-angat din ng tingin mula sa kanyang keyboard. Ang sabi ng mga doktor, isang rare autoimmune disease daw. Pagpapatuloy ko habang bumabalik ang mga masasakit na alaala. Unti-unti siyang nanghina, nalalagas ang buhok niya, palagi siyang pagod, walang makapagsabi kung ano talaga ang sakit niya. Para siyang kandilang dahan-dahang nauupos. Sino ang primary physician niya? Tanong agad ni Bella. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking gulugod nang maalala ko ang mukha ng doktor na laging nasa aming bahay noon, na laging may dalang ngiti at mga bagong gamot na subok pa lang. Isang matalik na kaibigan ng aming pamilya, o yun ang akala namin. Si Dr. Ricardo Salvador. Sagot ko, ang ama ni Lorenzo. Ang pangalan ay tila bumbang sumabog sa katahimikan ng kwarto. Nagkatinginan si Bella at Leo, ang pagkaunawa ay mababasa sa kanilang mga mukha. Ang kabaitan ng mga Salvador ay hindi na pala nagsimula kay Lorenzo. Ito ay isang lason na matagal nang ipinaayin sa aming pamilya. Dahan-dahan nilang pinatay ang aking ina para makuha ang aming yaman. Napatakip ako sa aking bibig, isang hikbi ang kumawala mula sa aking lalamunan. Ang sakit ay mas matindi pa sa pagtataksil ni Lorenzo. Ito ay isang kasalanan na mas malalim, mas matagal, at mas personal. May isa pa. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa halo-halong pighati at galit. Ang Lola Rosaria. Sinabi niya sa akin kanina, mabuhay ka para sa hustisya, para sa nanay mo. Paano niya nalaman ano ang alam niya? Habang iniisip ko yon, isa pang alaalang sumagi sa isip ko. Isang kwento na madalas kong ikwento sa akin ni Lola Rosaria noong bata pa ako. Ang kwento ng kanyang asawa si Mateo, isang mabait na foreman na namatay sa isang trahedya. Bella, sabi ko, may matatandaan ka bang balita tungkol sa sunog sa isang pabrika ng tela dito sa San Ignacio mga 15 taon nang nakalipas? Muling nag-type si Bella sa kanyang laptop. Bilang isang investigative journalist, ang kanyang memorya para sa mga lumang kaso ay parang library. Ilang sandali lang tumango siya. Oo, ang Salvador Textiles Fire. Malaking kaso yun. 10 mangganawa ang namatay. It was ruled as an accident. Faulty wiring, sabi sa investigation. Leo, please, pakiusap ko. Hanapin mo ang listahan ng mananamatay. Nahanap ni Leo ito, isang lumang article mula sa isang lokal na pahayagan. At doon, pampito sa listahan ay ang pangalang Mateo de la Cruz. De la Cruz, bulong ko, ang apelyedo ni Lola Rosaria bago siya nabalo. Nanlaki ang mga mata ni Bella, mabilis siyang bumalik sa kanyang research. Ang sunog, nangyari ito noong nalulugi na ang Salvador Textiles. Pagkatapos ng sunog, nagkaroon sila ng malaking insurance payout. At ang perang iyon, yun ang ginamit nilang puhunan para pasukin ng real estate. Yun ang simula ng Salvador Corporation. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabikbik na, bumubuo ng isang imahe na mas makaruman-rumal pa sa aming inaakala. Sinadya nila ang sunog. Pinatay nila ang 10 inosenteng tao kasama na ang asawa ni Lola Rosaria para lang sa pera ng insurance. Kaya pala alam ni Lola Rosaria ang tungkol sa lason. Hindi dahil narinig na lang,
kundi dahil sa matagal na niyang kilala ang mga Salvador. Matagal na siyang nagmamashad. Naghihintay, nagtiis, nagtrabaho siya para sa mga taong pumatay sa kanyang asawa. Tinitiis niya ang lahat, marahil para protektahan ako. Ang huling alaala ng kanyang dating among si Mama. Ang kanyang sakripisyo ay hindi lang isang gabi. Ito ay isang buhay. Ang takot sa aking puso ay biglang nawala. Ang pighati ay naroon pa rin. Kumbaga, nabalutan na ito ng isang bagong damdamin. Isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa nasirang kasal o sa ninakaw na mana. Ito ay para kay Mama. Ito ay para kay Lola Rosaria. Ito ay para kay Mateo de la Cruz, kay Clarissa, Sofia, Isabel, at sa lahat ng mga biktimang pinatahimik ng kasakiman ng mga Salvador. Tumayo ako. Tumingin ako sa aking mga bagong alyado. Kailangan nating kumuha ng matibay na ebidensya mula sa loob ng mansyon. Kailangan kong bumalik doon. Bumalik? Anika, nababaliw ka na ba? Ang reaksyon ni Bella ay mabilis at puno ng pagtutol. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at hinarap ako. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pag-aalala. Kakalabas mo lang doon. Alam nilang nakatakas ka. Hinahanap ka na nila ngayon. Ang pagbalik doon ay parang pagpapakamatay. Wala tayong pagpipilian, Bella. Mariin kong sagot. Ang determinasyon sa aking boses ay hindi natitinag. Lahat ng nahanap natin, mga lumang balita, mga corporate records, puro circumstantial. Kayang-kaya itong baliktarin ng mga abogado ng Salvador. Sasabihin nilang nagkataon lang ang lahat. Sasabihin nilang ako ang baliw. Isang takas na nobya na gumagawa ng kwento. Ang kailangan natin ay isang bagay na solido. Isang bagay mula sa loob. Lumingon ako kay Leo, na kanina pang tahimik na nakikinig. Leo, kung makakakuha ako ng access sa computer ni Lorenzo, o kahit sa opisina lang ng tatay niya sa mansyon, may magagawa ka ba? Nag-isip si Leo habang inaayos ang kanyang salamin. Kung may pasok mo ang isang USB drive sa computer niya, kahit ilang segundo lang, kaya kong mag-install ng program na magbibigay sa akin ng remote access. Pwede rin nating i-clone ang hard drive niya. Pero, Anika, delikado yan. Masyadong delikado. Mas delikado kung wala tayong gagawin, giit ko. Habang nagtatago tayo rito, binubura na nila ang lahat ng bakas ng kanilang krimen. Baka kung ano na rin ang ginawa nila kay Lola Rosaria. Ang pagbanggit sa pangalan ni Lola Rosaria ay nagpatahimik ng aming tatlo. Ang kanyang muka, puno ng takot mulik may determinasyon, ay malinaw pa sa aking isipan. Utang ko sa kanya na ipaglaban nito. Sa huli, kahit labag sa kanyang kalooban, pumayag si Bella. Okay, sabi niya, huminga ng malalim. Pero hindi ka pupunta doon ng mag-isa. Kailangan natin ng plano. Isang plano na walang palya. Ang sumunod na 2 araw ay ginugol namin sa pagpaplano. Si Leo ay naghanda ng isang espesyal na USB drive, maliit at mukhang ordinaryo, murit naglalaman ng kanyang programa. Si Bella naman ay ginamit ang kanyang mga koneksyon sa media para alamin ng galaw ng mga Salvador. Nalaman naming naglabas sila ng isang public statement. Anika Hizon is suffering from a severe emotional breakdown. We are deeply concerned for her safety and are asking for privacy at this difficult time. Ginagawa na nila akong baliw sa mata ng publiko. Ito ang kanilang unang depensa. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Gagamitin namin ang statement nila laban sa kanila. Magpapakita ako, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang nalilitong asawa na gustong makipag-ayos. Tatawagan ko si Lorenzo, sasabihin kong nagsisisi ako, natakot lang ako at gusto kong umuwi. Ito ay isang bitak. At ang pain ay ang sarili ko. Sa tulong ni Bella, nag-record ako ng isang video call para kay Lorenzo, na may script na sinigurado naming tunog desperado at kapanipaniwala. Nang gabi ng 3 araw, ipinadala namin ito. At gaya ng inaasahan, kumatik siya. Mahal, I knew you'd come back, sabi niya sa tawag.
Ang kanyang boses ay puno ng pekeng ginhawa. Nandito lang ako. Umuwi ka na. Mag-usap tayo. Nagkasundo kaming magkita sa isang tagong lugar, isang lumang kapelya sa labas ng San Ignacio para mag-usap ng pribado. Si Bella ay mag-aabang sa malayo, handa nang tumawag sa kanyang mga kontak sa media kung may mangyaring masama. Si Leo ay nakastandby sa kanyang computer, naghihintay ng sinyalas. Dumating ako sa kapelya. Ilang sandali lang, isang itim na kotse ang huminto. Si Lorenzo ang bumaba. Sa unang tingin, siya pa rin ang lalaking minahal ko. Guwapo, magino. Ngulit nang makita ko ang kanyang mga mata, wala na roon ng sinseridad. Napalitan na ito ng isang malamig at mapanuring tingin. "Anika?" sabi niya lumalapit sa akin. "Lorenzo, patawarin mo ko." Sinimulan ko ang aking pag-aarte, umiiyak. "Natakot ako, naguluhan, pero mahal kita." Yumakap siya sa akin. Ngunit ang yakap ay hindi mainit. Ito ay pagmamay-ari. "Shh, it's okay. Everything's going to be okay," bulong niya sa aking tainga. "Babalik na tayo sa Villa Salvador. Doon ka sigurado." Ang mga salitang sigurado ay nagpadala ng kilabot sa aking buong katawan. Ngunit tumanggol lang ako. Pagbalik namin sa Villa Salvador, ang kapaligiran ay mabigat. Wala na ang mga palamutin ng kasal. Wala na ang mga bisita. Taning ang mga gwardya na may mas seryosong mga mukha at ang mapanuring tingin ni Althea na sumalubong sa amin sa pinto. Dinala ako ni Lorenzo sa aming silid, ang parehong silid kung saan ako tumalon. "Magpahinga ka muna, mahal," sabi niya. Halikan ako sa noo, isang halik na walang pakiramdam. "Babalik ako. May kailangan lang akong ayusing sa opisina." Ito na ang aking pagkakataon. Ngulit bago pa man ako makakilos, bumukas ang pinto at pumasok si Lola Rosaria. Nanlaki ang aking mga mata. Buhay siya. Ngulit ang kanyang mukha ay may mga pasa at ang kanyang paglalakad ay bahagyang iitak-ika. Pinahirapan sila. "Hiha," bulong niya nang kami lang ang naiwan. Ang kanyang boses ay halos hangin na lang. Mabilis siyang kumilos, kinuhang isang bagay sa ilalim ng kanyang uniforme. Isang maliit na lumang susi. "Ano po ito, Lola?" tanong ko. "Ang lahat ng kailangan mo. Nasa ilalim ng sahig, sa dati kong silid. Ang asawa ko, si Mateo, matagal nang nalalaman na may mali sa pabrika. Nag-iipon siya ng mga papeles. Itinago ko lahat, pati ang mga sikreto ng Senyora Althea. Kunin mo ito at umalis ka na." Sa sandaling yon, bumukas ang pinto at pumasok si Althea. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Sa likod niya ay dalawang malalaking gwardya. "Meron kayong pinag-uusapang hindi ko dapat naririnig," sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. "Tapusin na yan," utos niya sa mga gwardya. "Lola, hindi!" sigaw ko, sinusubukang lumapit. Ngulit bago pa man ako makakilos, si Lola Rosaria, sa halit niyang pagsabog, ay tumakbo. Hindi palayo, kundi papunta kay Althea. Itinulak niyang senyora ng buong lakas, dahilan upang matumba ito at mawalan ng balanse. Ang kanyang ginawa ay nagbigay sa akin ng ilang segundong pagkakataon. Ngunit iyon din ang kanyang huling ginawa. Ang isang gwardya ay mabilis na kumilos. Isang malakas na tunog ang umalingaw sa silid. Bumagsak si Lola Rosaria sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa akin, puno ng pagmamahal at sakripisyo. Para sa hustisya, hiha. Ang kanyang huling mga salita, na ngayon ay tunay ng pagpapaalam bago pumikit ang kanyang mga mata, magpakailanman. Isang nakabibinging sigaw ang kumawala sa aking lalamunan. Ginamit ko ang kaguluhan. Habang lahat ay nakatitig sa katawan ni Lola Rosaria, tumakbo ako. Tumakbo ako palabas ng silid, hawak ng mahigpit ang susi na iniiwan niya. Ang kanyang buhay ang naging kabayaran para sa ebidensya. At isusumpa ko, hindi ito masasayang. Ang sigaw ko ay nawala sa gitna ng kaguluhan. Hawak ng mahigpit ang susi na bigay ni Lola Rosaria. Isang piraso ng malamig na bakal na ngayon ay simbolo ng kanyang mainit na dugo. Tumakbo ako ng walang lingon likod. Ang mga pasilyo ng Villa Salvador na dati pamilyar
at puno ng pangako ay naging isang labirinto ng takot. Rinig ko ang sigawan ng mga gwardya sa likuran ko. Ang kanilang mabibigat na yabag ay humahabol, palapit ng palapit. Hindi ako dumaan sa grand staircase. Alam kong doon sila mag-aabang. Sa halip lumiko ako patungo sa service area, sa kusina kung saan kanina lang ay gumawa ng gulo si Lola Rosaria. Ang amoy ng sunog na basahan ay nanatili pa sa hangin, isang mapait na alaala ng kanyang unang pagtatangkang iligtas ako. Itinulak ko ang pinto sa likod at lumubas sa madilim na gabi. Ang aking destinasyon, ang likod ng hardin kung saan naghihintay si Bella sa kanyang kotse, sa kalsadang hindi gaanong dinadaanan. Bawat kaluskos ng dahon ay nagpapatindig ng aking balahibo. Bawat anino ay tila isang kaaway. Ngunit ang imahe na nakahandus ay nakatawan ni Lola Rosaria ang nagtulak sa akin na magpatuloy. Sa wakas, natanaw ko ang sasakyan ni Bella. Ang mga ilaw nito ay bahagyang nakabukas. Tumakbo ako ng mas mabilis. Pagbukas ko ng pinto, ang mukha ni Bella na puno ng pag-aalala ang sumalubong sa akin. "Hanika, anong nangyari? Nasaan si..." "Patay na si Lola Rosaria," sigaw ko, humahagulgol habang isinasara ang pinto. "Pinatay nila siya. Paandarin mo na, Bella. Umalis na tayo." Ngunit nang lumingon ako sa backseat para tingnan kung may nakasunod, nanigas ako. Nakaupo roon si Leo. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng akin. "Sinundo ko na sa para mas mabilis," paliwanag ni Bella habang mabilis na pinaandar ang kotse. "Anika, okay ka lang?" tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Bago pa man ako makasagot, isang nakakasilaw na ilo ang tumama sa aming rearview mirror. Isang malaking itim na SUV, walang plaka, ang humahabol sa amin ng buong bilis. "Sinasabi ko na nga ba?" mura ni Bella at inapakan ang silinyador. Nagsimula ang isang desperadong habulan sa madilim at palikong kalsada ng probinsya. Ang sasakyan ni Bella kahit mabilis ay hindi maikukumpara sa lakas ng SUV. Bawat liko ay puno ng panganib, bawat segundo ay tila isang oras. "Hindi tayo makakatakas," sigaw ni Leo mula sa likod. "Sinusubukan nilang itulak tayo sa bangin." At iyon nga ang nangyari. Sa isang matalim na kurbada, sinadya kaming banggain ng SUV mula sa gilid. Isang malakas na impact. Ang tunog ng nayuping metal at nabasag na salamin. Umikot ang aming sasakyan na parang laruan. Ang huli kong nakita ay ang mga ilaw ng SUV na papalapit ulit, bago ang isang mas malakas na pagbangga ang nagpadala sa amin sa kadiliman, pabulusok sa gilid ng daan. Ang sumunod na namalayan ko ay ang matinding sakit sa aking ulo at ang amoy ng lupa at nabubulok na dahon. Dahan-dahan kong imunglat ang aking nga mata. Madilim, malamig. Nakatali ang aking mga kamay at paa sa isang silya. Nasa isang lugar ako na parang lumang bodega o basement. Sa kabilang sulok ng silid, nakita ko si Leo. Nakatali din siya sa isang silya. Walang malay, may dugo sa kanyang noo. Si Bella? Wala siya. Hindi ko alam kung nasaan siya. Ang pinto ay bumukas. Pumasok si Althea Salvador. Kalmado at elegante pa rin sa kanyang itim na bestida na parang hindi siya nanggaling sa isang marami ng isena. Sa likod niya, si Lorenzo. Ang mukha niya ay hindi mabasa. "Gising ka pala, manugang," sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Sayang, akala ko matatapos na lahat ng ito mayong gabi. Pero masyado kang matigas, tulad ng iyong ina." "Nasaan si Bella?" tanong ko. Ang boses ko ay tuyo at garalgal. "Huwag mo siyang alalahanin. Ang alalahanin mo ay ang iyong kaibigang computer genius." Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang gwardya ay nagbuhos ng isang timbang malamig na tubig kay Leo. Nagising si Leo na umuubo at nalilito. Nang makita niya ako at si Althea Salvador, ang kanyang mga mata ay nalaki sa takot. "Anong gusto ninyo?" sabi ko.
Sinusubukang maging matapang. Patayin namin, gawin niyo na, pero hindi niyo maitatago ang katotohanan. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Alsea. Pagpatay? Oh my dear, that's so simple. May mas maganda akong plano. Lumapit siya kay Leo, hinawakan ang kanyang baba. Ang pamilya namin ay nasa larangan ng pharmaceuticals ng maraming taon. Ang aking asawa, mahilig siyang mag-eksperimento. Mga lason, mga gamot na hindi pa nasusubukan. Sayang naman kung itatapon lang natin ng mga ito. Nalamig ang buong katawan ko. Naunawaan ko ang kanyang ibig sabihin. Ito ang mangyayari. Pagpatuloy ni Alsea, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Bukas, haharap ka sa media. Sasabihin mong lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Na nagkaroon ka ng mental breakdown dahil sa stress ng kasal. Ibabawiin mo ang lahat ng iyong akusasyon. Iiyak ka. Hihingi ka ng patawad sa pamilya Salvador sa kahihiyang idinulot mo. At kung hindi ko gagawin, hamon ko. Kung hindi, sabi niya, lumingon kay Leo na may ngiting demonyo. Bawat araw na tatanggi ka ay ituturok namin sa kaibigan mo ang isa sa aming mga bagong vitamina. Panoorin na din siyang dahan-dahang manghina, mabaliw o mamatay. Sa sakit. The choice is yours, Anika. Your silence for his life. Tumingin ako kay Leo. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa akin. Umiling siya ng bahagya, isang tahimik na pakiusap na huwag akong pumayag. Ngulit paano ko siyang isasakripisyo? Siya na walang kinalaman dito, na tumulong lang sa akin dahil sa kabaitan ng kanyang puso. Ang hustisya para sa mga patay ay mahalaga, ngunit ang buhay ng isang inosenteng tao na nasa harapan ko ay mas mabigat. Ang aking paghihiganti, ang buhay ni Leo, ipinakain sa akin ng mga Salvador ng isang pagpipiliang walang panalo. Tumingin ako kay Alsea. Ang aking mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Luha na hindi dahil sa pag-aarte, kundi dahil sa tunay na pagkatalo. Pumayag ako. Bulong ko, ang bawat salita ay parang lason na lumalabas sa bibig ko. Isang ngiting ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Alsea Salvador. Sa sandaling iyon, alam kong bumagsak na ako. Natalo na ako, at ang taling pag-asa ko na lang ay ang maliit na malamig na susi na kabila ng aksidente ay nanatiling nakakuyom sa palad ko. Ang press conference ay isang sirko. Ang mga flash ng kamera ay parang kidlat na walang tigil. Ang mga tanong ng mga reporter ay parang mga bubuyog na umuugong sa aking tainga. Nakaupo ako sa gitna, sa pagitan ni Lorenzo at Althea. Ang kanilang mga kamay ay nasa aking likod, isang pilit na pagpapakita ng suporta na sa katotohanan ay isang babala. Miss Izon, totoo po bang tinangka kayong saktan ng inyong asawa? Anika, ano ang masasabi mo sa mga akusasyon na isa kang takas na nobya? Bakit ka biglang nagbago ng isip? Bumuntong hininga ako, gaya ng itinuro sa akin ni Althea. Tumingin ako sa mga kamera. Ang aking mga mata ay puno ng mga luha na hindi na kailangang pilitin. Gusto kong humingi ng paumanhin. Sinimulan ko. Ang aking boses ay naninginig at basag. Lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Ang stress ng kasal, ang pagod, hindi ko nakayanan. Nagkaroon ako ng breakdown. Nag-imbento ako ng mga kwento sa aking isipan. Sinaktan ko ang mga taong pinakamamahal ko. Lumingon ako kay Lorenzo at hinawakan ng kanyang kamay. Ang paghawak sa kanya ay parang paghawak sa isang ahas. Ngunit, ngumiti ako. Patawarin mo ako, mahal.
Patawarin ninyo ako. Ang aking pag-arte ay perpekto. Masyadong perpekto. Ang mga reporter ay naniwala. Ang publiko ay naniwala. Ang ani kahizon, ang kawawang tagapagmana ay nasiraan ng bait. Ang mga Salvador, ang mabait at mapagpasensyang pamilya ay ang tunay na biktima. Pagkatapos ng press conference, ibinalik nila ako sa Villa Salvador. Ngunit hindi na ako isang nobya. Isa na akong bilanggo. Ang bridal suite ay naging aking selda. May mga gwardya sa labas ng pinto, 24/7. Ang lahat ng matutulis na bagay ay inalis. Ang mga bintana ay nilagyan ng karagdagang lock. Para sa iyong kaligtasan, my dear, sabi ni Althea. Isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Ang aking pagkabaliw ay naging aking kalasag. Hindi na ako nagsalita ng maayos. Minsan, nakatitig lang ako sa kawalan. Minsan, tumatawa ako ng walang dahilan. Minsan, umiiyak ako ng walang tunog. Naging multo ako sa sarili kong buhay. Isang anino na gumagalang sa loob ng mansyon. At dahil sa tingin nila wala na ako sa sarili ko, naging kampante sila. Hindi na nila ako ganong pinapansin. Para sa kanila, tapos na ang laban. Nanalo na sila. Ngunit, sa likod ng aking mga matang walang laman, ang aking isip ay gumagana parang makina. Pinag-aaralan ko ang kanilang mga rutin. Ang oras ng pag-alis at pagdating ng mga gwardya. Ang mga lugar sa bahay na hindi gaanong binabantayan. At higit sa lahat, ang lokasyon ng dati kong silid. Ang silid ni Lola Rosaria. Bawat araw ay isang impyerno. Araw-araw ipinapakita sa akin ni Althea ang isang maikling video clip ni Leo sa isang tablet. Nakakulong siya sa parehong basement kung saan kami unang dinala. Payat, maputla, ngunit buhay. Ito ang kanilang panggatong sa aking pagsunod. Ito rin ang aking panggatong para magpatuloy. Isang hapon habang nag-aalmusal kami, isang ritual na pinipilit ni Althea para ipakita ang kanilang pag-aalaga. Isang katulong ang nakaaksidenteng nakabasag ng isang florera. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang aking pagkakataon. Walang nakatitig sa akin. Ang aking mga mata ay puno ng mga luha na hindi na kailangang pilitin. Ngulit ang aking mga mata ay nakatuon sa isang bagay sa mesa. Ang maliit na kutsilyo para sa butter. Sa isang mabilis, ngulit maingat na kilos na parang nagpupunas na ako ng bibig gamit ang napkin, kinuha ko ang kutsilyo at itinago sa maluwag na manggas ng aking damit. Walang nakapansin. Ang aking puso ay kumakabag na parang tambol, ngunit ang aking mukha ay nanatiling blanko. Sa loob ng aking silid, itinago ko ang kutsilyo sa ilalim ng aking kutsyon. Hindi ito magandang sandata, ngunit hindi ko ito kailangan para sa laban. Kailangan ko ito para sa isang layunin, ang buksan ang lumang kandado ng sahig sa silid ni Lola Rosaria. Ang susing binigay niya ay para sa isang baul, ngunit alam kong ang ebidensya ay hindi niya ilalagay sa isang lugar na madaling makita. Sabi niya, nasa ilalim ng sahig. Kailangan kong makapasok sa kanyang silid. Ang silid ni Lola Rosaria ay nasa service wing, isang lugar na bihira kong puntahan noon. Ngayon, kailangan kong makarating doon ng hindi napapansin. Dumating ang pagkakataon ko isang gabi, habang may malakas na bagyo. Ang kulog at kidlat ay lumilikha ng perpektong ingay para pagtakban ang aking mga kilos. Ang mga gwardya ay mas abala sa pagsisigurado na nakasara lahat ng bintana sa mansyon. Sinimulan kong kausapin ang sarili ko ng malakas, gaya ng itinuro sa akin ni Althea. Sumigaw ako. Pagkatapos, tumawa. Nandyan na sila! Kunukuha na nila ako! Ang gwardya sa labas ng aking pinto ay napabuntong hininga ng inis. Tumahimik ka dyan! Sigaw niya pabalik. Inulit ko ito ng ilang beses hanggang sa mapuno na siya.
Binuksan niyang bahagya ang pinto para sumilip. Sabi ng sa ambitong ito, inihagis ko ang isang unan sa kanyang muka. Sa kanyang pagkabigla, mabilis akong lumabas at itinulak ang mabigat na pinto. Gamit ang lahat ng aking lakas, isinira ko ito at agad na isinara ang deadbolt mula sa labas. Nakakulong na siya ngayon sa aking silid. Wala akong oras na sayangin. Dala ang butter knife, tumakbo ako ng walang sapas na paa sa madilim na pasilyo, patungo sa service wing. Bawat kulog ay tila nagbibigay ng lakas sa bawat hakbang ko. Nakarating ako sa silid ni Lola Rosaria. Simple, maliit, malinis. Tila walang nagbago. Sa ilalim ng kanyang lumang kama na gawa sa bambu, nakita ko ito. Isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy na parang bahagyang nakaangat kumpara sa iba. Ginamit ko ang kutsilyo para sungkitin ang gilid nito. Matigas. Kinailangan ko ng ilang subok. Ang mga daliri ko ay nanginginig sa pagod at kaba. Finally, bumukas. Sa ilalim, hindi isang bao lang nakita ko, kundi isang maliit na espasyo na sinimento. At sa gitna ng simentong iyon, may isang bagay na nakabalot sa makapal na plastik. At sa ibabaw nito ay isang lumang laptop. Ito na yon, ang pamana ni Lola Rosaria. Ang bunga ng kanyang tahimik na paghihiganti sa loob ng maraming taon. Niyakap ko ang laptop. Malamig ito. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamainit na bagay sa mundo. Ito ang aming huling pag-aasa. Ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay maghanap ng paraan para magamit ito. Ang katahimikan sa silid ni Lola Rosaria ay nakabibingi, na binabasag lamang ng malakas na buhos ng ulan sa labas at ng sarili kong mabibilis na paghinga. Yakap ko ang lumang laptop na parang isang sanggol. Ito ay mabigat. Hindi lang sa pisikal na timbang, kundi sa bigat ng mga sekretong itinatago nito. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Ang gwardyang ikinulong ko ay hindi mananatiling tahimik magpakailanman. Umupo ako sa sahig, sa tabi ng butas kung saan ko ito nakuha. Isinandal ang aking likod sa malamig na pader. Dahan-dahan kong binuksan ang laptop. Luma na ito. Marahil isang modelong mahigit 10 taon na ang nakalipas. Nagdasal ako na sana'y gumana pa ito, na sana'y meron pa itong charge. Pinindot ko ang power button. Isang mahinang tunog ang narinig ko, at pagkatapos ng ilang sandali na parang walang hanggan, umilaw ang screen. Nag-boot ito ng mabagal. Ang lumang operating system ay tila hirap na hirap gumising mula sa mahabang pagkakatulog. Isang mababang, battery low warning ang sumalubong sa akin. Ang puso ko ay halos lumabas sa aking dibdib. Wala akong charger. Kung ano man ang natitirang lakas nito, iyon na lang ang meron ako. Ang desktop ay simple lang. Walang personal na mga larawan. Tanging isang folder sa gitna ng screen na may pangalang simple ngunit puno ng kahulugan. Para sa hustisya. Nag-double-click ako. Nagbukas ang folder at ang laman nito ay nagpamanhid sa aking buong katawan. Nandoon ang lahat, organisado, detalyado. Ang resulta ng maraming taong tahimik na pagmamasid at pangangalap ng ebidensya. Ang una kong binuksan na isang text document na may pamagat na Aking Tala-arawan. Ito ay digital journal. Ang bawat entry ay may petsa. Ang una ay 15 taon na ang nakalipas, ilang araw pagkatapos ng sunog sa pabrika ng Salvador's. October 12, 2010. Sabi nila aksidente. Ngunit alam ko ang narinig ko. Narinig ko si Don Ricardo na kausap ang isang tao sa telepono. Walang dapat makaalam na sinadya ito. Mas malaki ang makukuha natin sa insurance. Ang asawa ko, si Mateo. Sinunog nila ang asawa ko para sa pera. Ang mga salita ay simple, ngunit ang sakit sa likod ng mga ito ay tumagos sa akin. Binasa ko ang iba pang entry. Ang mga hinala niya sa unti-unting pagkamatay ng aking ina. Ang kanyang pagmamasid sa pagdating at pagkawala ng mga naunang asawa ni Lorenzo. Hindi niya alam ang lahat ng detalye, ngunit alam niyang may mali. Alam ng kanyang puso.
Ang pangalawang folder ay naglalaman ng mga nascan na dokumento. Naroon ang peking death certificate ni Clarissa Reyes, ang police report ng aksidente ni Sofia Alcantara, mga kopya ng bank transfers mula sa mga pamilya ng mga biktima papunta sa mga shell corporations ng mga Salvadors. Naroon din ang isang medical journal na tila ninakaw mula sa opisina ni Dr. Ricardo Salvador, na may mga sulat kamay na tala tungkol sa isang untraceable slow-acting poison na ang mga sintomas ay eksaktong tumatugma sa dinanas ng aking ina. Nahawakan ko ang aking tiyan. Pakiramdam ko ay masusuka ako. Ang kasamaan nila ay mas sistematiko at mas malalim pa sa aking inakala. At pagkatapos, nakita ko ang huling folder na may label na mga videos. Ang puso ko ay huminto sa pagtibok. Naninginig akong binuksan ang unang file. Ang video ay medyo malabo at naninginig tila kinunan mula sa isang hidden camera na itinatago sa isang florera o palamuti. Ang lokasyon ay ang opisina ni Althea. Sa video, nakaupo si Althea sa kanyang desk, habang si Lorenzo ay nakatayo sa harap niya. "The plan is simple," sabi ni Althea. "Anika will drink the wine during the toast. It has a mild sedative. Later tonight, Ricardo will administer the final dose. By morning, she will be dead. Heart failure due to an undiagnosed congenital condition. Walang bakas, walang ebidensya." "Hindi ba ito masyadong mabilis, Mama?" tanong ni Lorenzo. "What if people get suspicious? 3 na ang namatay." Isang matalim na tawa ang pinakawalan ni Althea. "Darling, people don't get suspicious when you're rich. They just offer their condolences. Isa pa, kailangan na natin makuha ang Hizan inheritance. Malapit nang malaman ng mga investors ang tunay na estado ng ating kumpanya." Ang kanilang boses, ang kanilang mga mukha, ang kawalan ng emosyon habang pinag-uusapan ng aking pagpapatay na parang isang business transaction. Hindi ko na napigilan. Isang tahimik na hagulgol ang kumawala sa akin. Ang mga luha ay dumaloy sa aking mga pisngi. Mga luha para sa aking sarili, para sa aking ina, para sa 3 babaeng hindi ko nakikilala, at higit sa lahat para kay Lola Rosaria. Siya na isang simpleng kasambahay ay nagawang talunin sa talino ang pinakamakapangyarihang pamilya sa San Ignacio. Nagtiis siya, naghintay siya. Ginamit niya ang kanyang pagtingin sa kanya bilang isang hamak na utusan para maging invisible. At sa kanyang pagiging invisible, nakita niya ang lahat. Ang battery icon ay kumikislak na. Kulay pula. 10% na lang. Yakap ko ang laptop. Ito ang huling asko. Ang pamana ni Lola. Ang kanyang buhay. Ang kanyang paghihirap. Ang kanyang paghihiganti. Lahat ay nandon sa loob ng makinang malapit ng mamatay. Kailangan kong makalabas. Kailangan kong maipadala ito. Kailangan kong tapusin ang sinimulan ni Lola Rosaria. Sa gitna ng rumaragas ang bagyo sa loob ng maliit na silid ng isang matapang na babae, nahanap ko hindi lang ang ebidensya, pati na rin ang aking tapang. Ang pagpapanggap kong baliw ay tapos na. Panahon na para sa paghuhukom. Ang bawat porsyento na nawawala sa battery life ng laptop ay tila isang butil ng buhangin na bumabagsak sa isang hourglass, hudyat ng papalapit kong kabiguan. 9%. Wala akong panahon, kailangan ko ng internet. Ang main wifi ng mansyon ay tiyak na may monitoring, isang malaking pagkakamali kung doon ako kokonekta. Ngunit sa isang mansyon na ganito kalaki, imposibleng iisa lang ang kanilang koneksyon. Ang opisina ni Dr. Ricardo Salvador. Doon, kung may lugar na may sariling secure na linya, iyon na yun. Dala ang laptop, lumabas ako sa silid ni Lola Rosaria. Ang pasilyo ay madilim at tahimik, maliban sa ugong ng hangin sa labas at sa mahinang talabog na nagmumula sa direksyon ng aking silid. Nagsisimula ng mag-ingay ang gwardya. Kailangan kong bilisan. Gumapang ako sa dilim. Ang bawat anino ay aking kakampi. Ang mga taon ko sa mansyong ito,
Kahit bilang bisita, ay nagbigay sa akin ng kaalaman sa layout nito. Nakarating ako sa tapat ng pinto ng opisina. Nakalak. Siyempre. Ginamit ko ang butter knife, nanginginig ang mga kamay, sinusubukang sundutin ng lumang trangka ng pinto. Ilang beses akong nabigo. Ang kalabog mula sa akong silid ay lalong lumalakas. May sumisigaw na. Naririnig na siya ng ibang gwardya. Huling subok, bulong ko sa sarili. Para sa iyo to, Lola. Sa huling pagpipilit, narinig ko ang isang mahinang click. Bumukas ang pinto. Ang opisina ni Dr. Salvador ay malinis at amoy lumang libro at antiseptic. Sa isang sulok, nakita ko ang isang maliit na kumikislap na ilaw ng isang Wi-Fi router. Mabilis akong kumonekta. Ang signal ay hindi gaanong kalakas, ngunit sapat na. Umupo ako sa sahig, sa likod ng malaking mesa na gawa ng mahogany para hindi ako makita agad mula sa pinto. Binutsan ko ang isang pre-installed na secure file transfer program sa laptop. Itinipe ko ang email address ni Bella na nakakonekta sa isang cloud storage na inihanda ni Leo para sa mga ganitong emergency. Pinili ko ang folder na para sa hustisya at pinindot ang upload. Isang progress bar ang lumitaw sa screen. 1%. Ang bagal! Masyadong mabagal. Ang mga video files ay malalaki. Ang battery life, 6%. Sa labas ng opisina, narinig ko ang mga yabag. Marami, mabilis. Hanapin niyo siya! Bawat sulok ng bahay na ito, halugin ninyo! Sigaw ng isang gwadya. Natuklasan na nila. 5%. Ang aking mga daliri ay nanlalamig. Ang paghinga ko ay mababaw. Nakatitig lang ako sa progress bar na para bang kaya ko itong pabilising gamit ang aking isip. 30%. Ang battery, 4%. Narinig ko ang boses ni Althea, matinis at puno ng galit. Ang opisina ng asawa ko! Check the office! Malapit na sila. 70%. Ang battery, 2%. Kumikislap na ito ng husto. Nagdidilim na ang screen. 99%. Isa pang sipa. Ang pinto ay umuuga. Isang malakas na sipa ang tumama sa pinto. Ang kahoy ay umuuga. 98%. Battery, 1%. Kumikislap na ito ng husto. Nagdidilim na ang screen. 99%. Isa pang sipa. Ang pinto ay bumigay. Bumukas ito ng malakas. Nakatayo roon sina Althea at Lorenzo. Ang kanilang mga muka ay nababalot ng purong galit. Sa likod nila ay mga gwardya na nakatutok ang mga bundok sa akin. Ngunit ang mga mata ko ay nasa screen. Sa isang iglap, bago pa man mamatay ang laptop, isang salita ang lumitaw sa gitna ng progress bar. Upload complete. At pagkatapos, ang screen ay naging matilim. Isang ngiti, isang tunay na mapagwaging ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Tumingin ako sa mga mata ni Althea. Nakita niya ang ngiti ko at naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin nito. No! Ang ngil niya, isang sigaw na hindi na elegante kundi puno ng pagkatalo. Bago pa man makakilos sinuman, ginamit ko ang huling onsa ng aking lakas. Hinablat ko ang isang mabigat na paperweight na gawa ng salamin mula sa mesa at inihagis ng buong lakas sa malaking bintana sa aking likuran. Ang salamin ay basag sa libo-libong piraso. Ang lakas ng bagyo, ang hangin at ang riulan ay pumasok sa silid na parang halimaw. Ang mga papel ay nagliparan. Ang mga gwardya ay napaatras sa gulat. Sa gitna ng kaguluhang iyon, umakyat ako sa bintana. Ang mga bubog ay sumugat sa aking balat ngunit hindi ko ininda ang sakit. Tapos na kayo, sabi ko. Ang aking boses ay napaibabaw sa ugong ng hangin. At tumalon ako. Bumagsak ako sa basang damuhan. Hindi na ako lumingon pa. Tumakbo ako palayo sa mansyon ng mga demonyo. Palayo sa aking bangunggit patungo sa hustisya na ipinaglaban ni Lola Rosaria hanggang sa kanyang huling hininga.
Huling-huli na ang lahat sa kanila. Ang katotohanan ay nasa labas na. Ang pagtakas ko mula sa Villa Salvador sa gitna ng bagyo ay isa na lang malabong alaala. Ang sumunod na mga oras ay puno ng adrenaline at tulong mula sa hindi inaasahang mga tao. Si Bella, na lumalabas na nawagang makatakas noong gabing iyon sa pamamagitan ng pagtalon mula sa sasakyan bago ito tuluyang mahulog, ay naghihintay sa akin kasama ang isang team ng mga pinagkakatiwalaan niyang mamamahayag sa isang safe house sa kabilang probinsya. Ang mga ebidensyang na-upload ko ay parang isang digital na bomba. Sa loob ng ilang oras, ang mga video, dokumento at ang tala-arawan ni Lola Rosaria ay kumalat na parang apoy. Ibinigay ito ni Bella sa lahat ng major news outlets, sa National Bureau of Investigation, NBI, at sa Department of Justice. Ang kwento ay hindi na tungkol sa isang baliw na nobya. Ito na ang kwento ng pamilya Salvador, ang mga mamamatay tao. Ang pag-aresto sa kanila ay mabilis at dramatiko. Si Althea at Dr. Ricardo Salvador ay dinakip sa kanilang mansyon habang sinusubukang mag-empake. Si Lorenzo ay nahuli sa isang private airfield, sinusubukang tumakas palabas ng bansa. Ang kanilang mga mukha na dati laging kalmado at nasa kontrol, ay ngayon litratong-litrato sa lahat ng pahayagan at TV. Gulat, galit, at talunan. Ang sumunod na mga buwan ay isang mahabang proseso ng paglilitis. Ang trial of the century, sabi ng media. Araw-araw, ang courtroom ay puno. Ako ang kanilang star witness. Sa bawat pag-upo ko sa witness stand, muli kong binuhay ang bawat detalye ng aking karanasan, mula sa lason sa kopita hanggang sa huling sakripisyo ni Lola Rosaria. Mahirap. Masakit. Ngunit sa bawat salitang binitawan ko, nararamdaman ko ang bigat na unti-unting nawawala sa aking dibdib. Ang depensa ng mga Salvador ay arugante. Itinanggi nila ang lahat. Sinabi ng kanilang mga mamahaling abogado na ang mga ebidensya ay doctored at ako ay isang unstable at vindictive na babae na gumagawa ng kwento para sa pera. Ginamit nila ang kanilang impluensya para subukang siraan ang aking kredibilidad. Ngunit ang ebidensya mula sa laptop ni Lola Rosaria ay masyadong matibay. Ang mga forensic expert ay pinatunayan ang authenticity ng mga video at dokumento. Ang mga bangkay ng mga naunang asawa ni Lorenzo, pati na rin ng aking ina, ay muling hinukay at sinuri. Ang mga bakas ng laso na nakasulat sa journal ni Dr. Salvador ay natagpuan sa kanilang mga buto. Ang kaso ay malakas na, ngunit may kulang pa. Isang direktang testimonya na mag-uugnay sa lahat. Ang tanging taong maaring magbigay nito ay bihag pa rin, o marahil patay na. Si Leo. Isang hapon, habang ang abogado ng depensa ay walang awang ginigisa ako sa witness stand, ay isang kaguluhan ang nangyari sa labas ng courtroom. Bumukas ang pinto. "Your Honor, we have a surprise witness," sabi ng piskal. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At pumasok siya. Payat. Maputla. May pilat sa noo. Ngunit buhay. Si Leo Reyes ay naglalakad patungo sa witness stand. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Isang tingin na nagsasabing, "Nandito na ako. Okay na ang lahat." Ang buong courtroom ay nagulat. Ang pamilya Salvador, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng tunay na takot. Paano? Paano siya nakatakas? Nang magsimula siyang magsalita, naging malinaw ang lahat. Isa sa mga batang gwardya na nagbabantay sa kanya, isang lalaki na ang ama ay isa rin sa mga namatay sa sunog sa pabrika noon, ang nakonsiyensya. Tinulungan niya si Leo na makatakas 1 linggo na ang nakaraan. Ngunit halip na tumakas, nagtago lang si Leo. Habang bihag ako, Your Honor,
Napansin kong madalas nilang iwan ng isang lumang laptop sa basement. Ginagamit nila ito para ma-monitor ang CCTV. Isang gabi, nagawa kong kalagan ng aking tali. Ang henyo sa computer ay hindi lang basta naghintay. Kumilos siya. Ginamit ko yung laptop na yon. Na-access ko ang internal network ng mga Salvador. At habang ang lahat ay abala sa paghahanap kay Anika noong gabing iyon, sa Bagyo, ako naman ay abala sa pag-download. Naglabas siya ng hard drive. Nandito po ang lahat. Hindi lang yung mga financial records na nagpapatunay sa kanilang mga krimen, kundi pati na rin yung mga email, mga usapan, mga plano. Kabilang na ang plano nilang itapon ang katawan ko matapos ang paglilitis na to. Ngunit may isa pa siyang pasabog. At habang nasa computer ni Lorenzo, nahanap ko ito. Isang audio file ang ipinarinig sa buong courtroom. Ito ay isang pag-uusap palimala ni Lorenzo at ng kanyang ama na na-record marahil na hindi sinasadya. Lorenzo, Pa, sigurado ka bang hindi na tayo masusundan dito? Masyado nang maraming namatay. Baka ito na ang katapusan natin. Dr. Salvador, huwag kang mag-alala anak. Hanggang sumusunod ka sa plano, ligtas tayo. Ang kasalanan ng mga magulang ay hindi kasalanan ng anak, basta't marunong kang maghugas ng kamay. Iyon na yon. Ang huling pako sa kanilang kabaong. Bumagsak ang depensa ng mga Salvador. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo ang pinagsisihan ni Lorenzo. Itinuro niya ang kanyang mga magulang. Silang nagplano ng lahat. Sigaw niya sa isang desperadong pagtatangkang iligtas ang sarili. Mulit huli na ang lahat. Ang kanyang paggamin ay selyado na ang kanilang kapalaran. Pagkatapos ng ilang linggong deliberasyon, lumabas ang hatol. Guilty. Lahat sila. Si Althea, si Dr. Ricardo Salvador, at si Lorenzo Salvador. Habang buhay na pagkakalong, walang parol. Habang inilalabas nila sa courtroom, ang mga mukha nila ay walang emosyon, maliban sa mga mata ni Lorenzo. Nagkatama ang aming mga titig. Sa huwing pagkakataon, nakita ko sa mga mata niya hindi ang pagmamahal, kundi ang purong galit at pagsisisi. Hindi dahil sa mga krimen niya, kundi dahil nabigo siya. Sa wakas, tapos na. Nakuha na ang hustisya. Para sa akin, para kay Leo, para kay Mama, at para kay Lola Rosaria. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga Salvador ay nag-iwan ng isang malaking espasyo sa aking buhay. Sa simula, ito'y katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan matapos ang mahabang panahon ng ingay, takot at pakikipaglaban. Ang hustisya, na dati isang nagbabagang apoy sa aking dibdib ay naging abo na lang, isang paalala ng lahat ng nawala. Isang araw, habang nililinis ko ang mga natirang gamit mula sa aming lumong bahay bago ito tuluyang isara, nakita ko ang isang maliit at nakatagong baul ng aking ina. Ang susi na bigay sa akin ni Lola Rosaria, ang susi na akala ko'y para sa ebidensya, ay eksaktong kasya sa kandado nito. Sa loob, walang mga alahas o pera. Tanging mga lumang sulat, litrato, at isang makapal na leather-bound journal. Ang journal ng aking ina. Binuklat ko ito. Ang kanyang magandang sulat kamay ay naglalaman ng kanyang mga pananaliksik bilang isang botanist at chemist. Ngunit ang huling mga pahina ay iba. Dito niya isinulat ang tungkol sa kanyang sakit, ang kanyang mga hinala kay Dr. Ricardo Salvador, at ang kanyang desperadong paghahanap ng lunas. At sa huling pahina, natagpuan ko ito. Isang formula. Isang antidote, nakasulat sa ilalim. Nakuha ko mula sa katas ng isang pambihirang orkidya sa kabundukan ng Isla de Clara.
Ito ang lunas sa laso na sa tingin ko dahan-dahang ibinibigay sa akin ni Ricardo. Hindi ko na ito magagamit para sa akin sarili. Ngunit iniiwan ko ito sa pag-asang balang araw maililigtas nito ang isang taong mahalaga. Ang aking ina, hanggang sa kanyang huling hiniwa, ay lumalaban at nag-iwan siya ng isang huling regalo. Dinala ko ang journal sa mga pinagkakatiwalaang siyentipiko. Pagkatapos ng ilang linggong pag-aaral, nagtagumpay sila. Nilikha nila ang antidote. Ako ang unang sumubok. Ang laso na matagal nang nananalaytay sa aking sistema na nagdulot ng mga pananakit ng ulo at panghihina na akala ko'y dahil lang sa stress ay unti-unti nang nawala. Ang pangalawang dosis ay para kay Leo. Siya, na naging biktima ng mga eksperimento ng mga Salvador, ay dumanas ng mas malubang epekto. Ngunit sa tulong ng antidote at ng modernong medisina, dahan-dahan siyang bumalik sa dati niyang lakas. Sa mga buwan ng aming pagpapagaling, kami ni Leo ay naging mas malapit sa isa't isa. Ang aming ugnayan na nagsimula sa isang desperadong tawag sa nakaraan ay namulaklak sa gitna ng panganib at pag-aalaga. Nakita ko ang lalaki sa likod ng computer genius, isang taong may malaking puso, isang matatag na balikat na masasandalan at isang pagtingin sa akin na hindi kailanman nagbago kahit nung ako'y isang baliw sa mata ng mundo. Isang taon matapos ang hatol, nakatayo kami sa harap ng isang bagong gusali. Maliit lang, ngunit puno ng pag-asa. Ang sign sa harap ay may nakasulat na Rosaria Hison Foundation, Security and Support for Abused Women. Ginamit namin ang natirang yaman ng aking pamilya at ang pabuya na binigay ng gobyerno para itayo ang foundasyong ito. Isang security consulting firm na pinamumunuan ni Leo na nagbibigay ng teknolohikal na proteksyon para sa mga babaeng nasa panganib at isang support group na pinamumunuan ko na nagbibigay ng legal at psikolohikal na tulong. Ito ang aming paraan para bigyang kahulugan ng lahat ng aming pinagdaanan. Ito ang aming pamana. Sa tingin mo, magiging proud kaya sila? Tanong ko kay Leo, habang nakatingin kami sa pangalan ni Lola Rosaria na nakaukit sa pader. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, isang paalala ng lahat ng ginawa niya para sa akin. Sigurado ako, sagot niya, na may nakahayab ng ngiti sa kanyang mga labi. Lalo na si Lola Rosaria. Umalis kami sa syudad. Nagtayo kami ng isang simpleng bahay tabi ng dagat sa Isla de Clara. Ang islang pinagmulan ng lunas na mama. Malayo sa mga alaala ng Villa Salvador, malayo sa mga anino ng nakaraan. Isang umaga, habang nagkakape kami sa aming beranda at pinapanood ang pagsikat ng araw, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang mga peklat, pisikal at emosyonal, ay naroon pa rin. Ngunit hindi na sila masakit. Sila na ngayon ang mga simbolo ng katatagan, mga paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may darating na bagong umaga. Lumingon ako kay Leo, na nangingiting na nakatingin sa akin. Sa kanyang mga mata, hindi ko na nakikita ang aking tagapagligtas. Nakikita ko ang aking partner, ang aking kaibigan, ang aking tahanan. Ang aking kwento ay hindi nagsimula sa isang fairy tale wedding. Nagsimula ito sa isang lason sa kopita. Ngunit nagtapos ito dito. Sa isang pag-ibig na binubuo hindi mula sa mga pangako, kundi mula sa mga nasirang piraso ng aming mga buhay. Isang pag-ibig na mas matatag, mas totoo, at kasing linaw ng pagsikat ng araw na nasa harap namin. At sa wakas, malaya na ako. Malaya na kaming dalawa.